sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise God. Good evening once again, brothers and sisters, and welcome to our midweek Bible study. Okay, tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit for giving us this wonderful opportunity to hear once again from Him. So, before anything else, tayo muna po ay humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Thank you, Father God. Maraming salamat po muli sa inyong dakilang katapatan sa amin, sapagkat palagian mo kaming pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig mula sa iyo. Lord, all we ask is continuously guide us by your Holy Spirit. Give us the understanding that we need, Father God, for every word na aming maririnig sa iyong gagamiting tagapagturo sa gabing ito. Pagkalooban niyo kami ng tengang marunong makinig at pusong marunong. It's only by your grace, Father God. So here we are once again, Father God. We are offering to you ourselves as a living sacrifice dedicated to your service, Father God. Lord, may your name be glorified tonight. And we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. So, meron pa po tayong mga announcement. Pwede pa po tayong humabol if we want to support our
coming Bicol Outreach, ano po, may Life in the Spirit Seminar na magaganap sa March 23. Ano po? Kaya you're welcome, your support is welcome mga kapatid sa ating Bicol Outreach, ano ho, kapatid. So, batiin natin po ngayon sa araw na ito mga may birthday, ano ha, hindi natin makakalimutan yan. Mga kapatid natin who is celebrating their special day, March 20, 2024. Of course, uy, happy birthday sa ating technical na si Sister Jam Mercado. Happy birthday! Yan. And of course, Sister Ninang Mila Santarenala. Aba, Ninang, birthday niyo pala. And Sister Levi Escondo Gicaro. And Sister Nonette Sera. Sister Janice Madla. Brother Ronald Tatlong Maria. Sister Christine Magturo. Sister Hazel Centeno. And lastly, Brother Manny Alcantara, ang aking kababayan. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. God bless you all. Yes, happy birthday and enjoy your day, brothers and sisters. Now, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayo magpuri sa ating dakilang Diyos. Ano, ha? So tonight, let's welcome the praise and worship team. Hello po mga kapatid, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, anumang oras po kayo nanonood ngayon at ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kaming magpuri, magpasalamat at magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halina po tayo na pong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos sapagkat ang ating Diyos ay napakabuti. Kaya tayo ngayon ay aawit sa Kanya, sasamba at mag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pag-isip sa umaga, hanapin natin palagi ang salita ng Diyos. Isip sa umaga, hanap, tulog ang salita mo'y nagbibigay buhay. May sarap na
magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, Walang katapusan. buhay na may katiyakan, Buhay na may katiyakan. buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri luwalhati. Papuri luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hinigang, aking buhay sa'yo'y iaalay. Pagkunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Hallelujah. Papuri luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hinigang, aking buhay sa'yo'y iaalay. Paghunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo at habang buhay magpupuri. Papuri luwalhati. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Papuri at luwalhati sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit may mga pangamba, may pagkatakot, ngunit nandyan palagi ang ating Panginoon at handang tumulong sa atin. Hallelujah. 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 Glory, glory to you, Lord Jesus. May pangamba, pero di aayan. May bagabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. Thank you, Jesus. May pangamba, pero di aayaw. May pagkabag, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alalay nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka. May pangamba, May pangamba,
kapangyarihang iyon. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo ang aming buhay. Sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos, aming buhay. Wala nang iba pa kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aming Hay, aming Panginoon, Diyos na buhay. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Praise you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. So tonight, as we continue our topic sa series ng Epistles to the Hebrew by Paul, of course, tayo ay nasa Hebrews chapter 4 na simulan po last week ni Sister Remy, ni Ninang Remy Cabral. So let us welcome tonight ang kanyang brother husband, of course, Pastor Oying Cabral. Glory to God. Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Muli, Lord, narito po kami upang talakayin ang Hebreo 4, 7 hanggang 11. Sa aming pag-aaral, Lord, humihiling po kami ng gabay ng Espiritu at pagpalain mo po ang aking mga kapatid na sumusubaybay sa aming Bible study tuwing gabi at kami nagpapasalamat sapagkat muli mangungusap ka sa aming kalagitnaan. All for your glory, Lord. Naangkin po ko po na wala akong magagawa kung wala ka. Kaya ikaw po ang manguna at pangunahan ng aming pag-aaral. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen.
Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating Bible study sa Hebreo 4, last week natalakay po ng ating kapatid na si Remy ang mga talata 1 hanggang 6. Ngayon po ay tatalakayin ko ang mga talata 7 hanggang 11. Basahin ko po sa New Living Translation. So God set another time for entering His rest, and that time is today. God announced this through David much later in the words already quoted. Today, when you hear His voice, don't harden your hearts. Now, if Joshua had succeeded in giving them this rest, God would not have spoken about another day of rest still to come. So verse 9, so there is a special day, special rest rather, is still waiting for the people of God. For all who have entered into God's rest have rested from their labors, just as God did after creating the world. So verse 11, so let us do our best to enter that rest, but if we disobey God, as the people of Israel did, we will fall. At sa Tagalog din po, babasahin ko mga kapatid, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapangahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin ninyong makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ngayon mga kapatid, tatalakayin natin ito isa-isa. Ang Hebreo 4 ay naglalaman ng mga babala na nagsasabi na mag-ingat, baka hindi ka makaabot sa kapahingahan ng Diyos. Ano ang unang dahilan? Ang ebanghelyo ng kapahingahan ay pinangaral nung paman sa Old Testament. Pangalawang dahilan, ipinahayag ng Diyos na ang mga hindi mananampalataya ay hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan. Ang ikatlong dahilan, mga kapatid, may kapahingahan at mayroon na. Simula pa ng paglalang o tinatawag nating creation. Bakit kanyo, mga kapatid? Ang kapahingahan ng Diyos, pagkatapos ng paglikha, ay nagpapatunay na mayroong espiritual na kapahingahan. Yan ay bababasa natin sa Genesis 2:2. Ang pangako ng Diyos sa Kanaan na kapahingahan ay nagpapatunay na mayroong espiritual na kapahingahan. At mababasa rin natin yan sa Awit 95, talata 11. Ang pangako ng Diyos ng bagong araw kay David ay nagpapatunay na mayroong espiritual na kapahingahan. And of course, ang pangako ng Diyos ng isa pang araw kay Josue ay nagpapatunay na mayroong espiritual na kapahingahan. Ito'y mababasa natin sa Josue 21, talata 44 at Josue 22, talata 4. Ang panglimang dahilan, may kapahingahan ang bayan ng Diyos. And of course, ang isang tao ay maaaring mahulog sa pagsuway kapag hindi siya makapasok sa kapahingahan. Ang isang tao ay maaaring gumawa ng lahat ng pagsisikap na makapasok sa kapahingahan ng Diyos kung hindi ay mahuhulog siya sa pagsuway. Talakayin natin mga kapatid itong verses 7-9 ng Hebreo 4. Ang pangako ng kapahingahan ay mayroon. Ibig sabihin ito po'y available at magagamit natin. Kung noon ay may tinatawag na kapahingahan sa Old Testament, ngayon po ay available pa ito. At matindi ang pagtawag ng ating Panginoon upang makapasok tayo sa kapahingahan na ito. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Yan po sa verse 7. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso.
At sa verse 8, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa verse 9, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang pangako ng Diyos ng isang bagong araw kay David ay nagpapatunay na may kapahingahan para sa bayan ng Diyos. The people of God, it refers generally to anyone who knows God. But dito po sa mga talatang ito, it is specifically refers to Israel. Salvation is first of all for Israel. The gospel is the power of God for salvation to everyone who knows, who believes, to the Jew first and also to the Gentiles. At makikita natin yan sa Roma 1:16. There is a rest remaining for the people of God. And sa Old Testament, Israel is designated the people of God. His spiritual rest is promised to Israel, and he will not be through with her until she comes into his rest. Ibig sabihin, mga kapatid, patuloy na nananawagan ng Panginoon sa mga Israelite na pumasok sa kapahingahan na sinasabi ng Diyos na spiritual. Ang sinasabi po rito, mga kapatid, ang kapahingahan ng Diyos ay umiiral pa rin noong araw ni David. Kaya nga, ang pisikal na lupain ng Kanaan na hindi maaaring natitirang ipinangako sa Israel. Ang kapahingahan ng Diyos ay spiritual at walang hanggan. Ang kapahingahan ng espiritu ng tao sa mundong ito at sa walang hanggang mundo. Ang kapahingahan mula sa Diyos ay umiiral pa rin. Ibig sabihin, mga kapatid, God fixes a certain day sa panahon ni David. Ang sabi nga niya na wag niyong patigasin ang inyong puso, mandi pumasok kayo sa kapahingahan ng Diyos. Opportunity for God's rest remains, but it will not remain indefinitely, mga kapatid. For each individual, it will end before or with death. And for all mankind, it will end in the last day. Ang the age of grace na tinatawag natin is not forever. This is why immediate action is a basis of entering God's para tayo po ay ma-save. Ang sabi po ni San Pablo sa pangalawang Korinto, sa 1:2, now is the acceptable time, behold, now is the day of salvation. Ang ano pa ang sinasabi dito, mga kapatid? This is God's today, right now. The only day, the only opportunity we can be sure of. Pag sinabi ng Panginoon, ngayon ang araw na kailangan makapasok ka na sa kapahingahan na inaalok ng Diyos. Huwag na po natin mag-atubili, mga kapatid. Ito'y panawagan na nagmumula sa Panginoon. Nagbigay nga si Josue ng kaunting kapahingahan sa Israel nung makapasok sila sa Kanaan. Ang kapahingahan ng Diyos ay subalit ito ay spiritual, hindi po ito physical. At ang spiritual na kapahingahan ay walang hanggan. Ang spiritual na pagtitiwala at katiwasayan ng kapayapaan at buhay, ngayon at magpakailanman, ay para lang sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Sa talata sa 10 naman, tingnan natin, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nang magawa niya ang gawain ng pagtubos at kaligtasan, ito po si Jesucristo, pumasok siya sa kanyang kapahingahan, ang kapahingahan sa lupang pangako ng langit, upang manatili dito ang kalawalhatian at kadakilaan magpakailanman. Ito ang kapahingahan kay Jesucristo, ang kanyang muling pagkabuhay sa walang hanggang kapahingahan ng Diyos, na nagpapatunay higit sa lahat na mayroong kapahingahan para sa bayan ng Diyos. Kung noon sa bayan ng Diyos, ngayon po ang kapahingahan na ito ay available na po para sa atin, mga kapatid. Basahin natin ang Mateo 11,
29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. At sa Hebreo 4:3 hanggang 4, ito po ang sinasabi. Tayong mga sumasampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa. Hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Tandaan natin mga kapatid, nang si Moises ay inilabas ang mga Israelites sa Egypt, sila po ay pinangakuan na makararating sa land of Canaan, yung promised land. Subalit sila ay nagtagal bago nakapasok doon sapagkat marami silang reklamo, hindi sila naniniwala at gusto pa nga nilang makabalik muli sa Egypt. Subalit ang Panginoon ay patuloy na nawagan kay Moses na sabihin na ang kapahingahan ay available para sa kanila. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang ganito tungkol sa ikapitong araw at sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Ito'y sinasabi sa Hebreo 4:3-4. At dito po sa Exodo 33:14, at kanyang sinabi, ako'y nasa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sa pahayag 14:13 o tinatawag nating Revelation 14:13, pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. Napakainam, napakaligaya na marinig mula sa Diyos ang kanyang pangako na gantimpala sa mga taong tumatanggap at nagsilbi para sa kapakanan ng kapahingahan mula sa Diyos. Talakayin naman natin ang talata 11 ng Hebreo 4. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Matindi po itong talata 11. Bakit po mga kapatid? Sapagkat may babala ang Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. Una, ang isang tao ay dapat magsikap upang makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kung hindi ay mahuhulog siya sa pagsuway. Ang ibig sabihin ng salitang sikapin o magsikap, ibigay ang lahat ng sipag, maging masigasig na magsikap sa sarili at magmadali. Walang lugar para sa mga tinatawag nating may mga tao kasing antukin, madaling mapagod. At may mga tao rin may tinatawag tayo na umiiral ang katamaran. Sinasabi dito walang lugar para sa mga antukin o kaya may katamaran. O kaya ay may kasiyahan o panghihina sa sarili. Masaya ngayon, subalit kinabukasan mahina, masaya muli, ulit mahina. Maliban ang isang tao ay gumawa ng buong kasipakan, siya ay babagsak tulad ng Israel. At alalahanin ang karanasan ng Israel. Ang mga tao ay gagawa ng ilang sandali at pagkatapos ay babalik sandali. Mag-effort mo ulit, pagkatapos babalik ulit. Ibig sabihin, pabago-bago ng isip, gagawa ng tatanggap ng pangako ng Diyos, babalik ulit na hindi ulit maniniwala. Salvation is not to be taken for granted, mga kapatid. To appropriate the gift of God offers requires decision and commitment. Ibig sabihin mga kapatid, kapag binigyan ka ng skill, gift ng ating Panginoon na inoffer niya sa atin, tanggapin po natin ito. At sa ating pagtanggap, it requires decision and commitment. Bakit ka mga kapatid? Kailangan ng pagsisikap para sa makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kailangan po ng pananampalataya. Kung hindi ka naman nagniniwala at nananampalataya, paano mo ka magsisikap sa inaalok ng kapahingahan ng Diyos? Ang kapahingahan mula sa biyaya ng Diyos ay dumarating sa bawat sandali. Kaya wala pong lost opportunity dito. Lagi po nag-aalok ng kapayapaan ng Diyos. Lumalaban sa pagdanasang magtiwala sa ating sarili,
Ito ay isang proseso kung saan ang pundasyon ng pananampalataya ay nakasalalay sa karakter ng Diyos. Kung sinasabi natin ng Diyos ay mabuti, mabait, at laging nagpapatawad at binibigyan tayo ng yakap at pagmamahal, sikapin po nating yakapin itong pagmamahal na ito na inaalok ng ating Panginoon. And of course, binabalaan tayo na huwag sundin ang halimbawa ng nakaraan ng Israel. Ang henerasyong lumabas sa Ehipto ay hindi nagtiwala at nagalit sa Diyos. Sila ay masuwayin at hindi naniniwala. Kaya nga hindi nila nakitang natupad ang pangako ng pagpasok sa Kanaan. Ang buong henerasyon ay namatay sa disyerto. Niremind tayo mga kapatid na gawin ang lahat ng pagsisikap na makapasok sa kapahingahan ng Diyos upang hindi natin sundin ang kanilang halimbawa. Ibig sabihin, hindi natin sundin ang halimbawa na nangyari sa mga Israelites nang sila ay lumabas sa Ehipto patungo sa land of Canaan. Ang pangunahing paratang ng Diyos laban sa mga Israelita hindi siya naiintindihan at nakilala ng lubusan. Hindi nila naunawaan hindi nila nakilala ang kanyang pamamaraan. Iyan ang dahilan kung bakit nagalit sila sa lahing iyon. At sinabi, ang kanilang mga puso ay laging naliligaw at hindi nila nalaman ang aking mga daan. Sinabi po niya yan sa Hebreo 3:10. Hinayaan nila ang kanilang mga paniniwala tungkol sa Diyos na palampasin ang kanyang pagpapakita ng kabutihan. Pag-ibig at awa, ibig sabihin, pinalampas nila na ang pagpapakita ng Diyos ng kabutihan, pag-ibig at awa. Ang kanilang mga puso ay mapurol at matigas sa Kanya. At ang naging resulta ay pagsuway, hindi pagtitiwala sa Diyos na mas piniling magreklamo tungkol sa lahat ng bagay na nakikita nila at nararanasan nang sila'y patungo na sa land of Canaan. Ang mabuting balita para sa atin ay maaari nating kunin ng halimbawang ito at matuto mula rito. Ibig sabihin kung ano ang nangyari sa mga Israelites, kung sa kapanahunan nang lumabas sila sa Ehipto, may mga matututuhan tayo dito mga kapatid. Ang mga Israelita hindi nakapasok sa ipinangakong kapahingahan dahil hindi sila pamilyar at intimately acquainted sa Diyos at sa kanyang mga paraan. Ngunit maaari tayong makapasok at manatili sa pamamagitan ng lubos na pagkaunawa at pakikisama sa Diyos. Makakaranas tayo ng kapahingahan sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Ano pa ang dahilan mga kapatid? Bahagi ng dahilan kung bakit nabigo ang Israel dito ay dahil inakala nilang dinala sila ng Diyos sa diserto upang patayin sila. Mahirap magtiwala at tumunod sa isang tao kapag naniniwala ka na gusto kanilang saktan. Maliban kung mauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, tayo rin ay mabibiktima sa pagtugon gaya ng ginawa ng mga Israelita na hindi nagtitiwala sa Diyos. Kahalip, dapat nating hayaan ang katotohanan ng banal na kasulatan na magsalita at maglingkod sa ating mga puso. Nagdadala ng kaliwanagan ng kanyang tunay na pagkatao at mga hangarin tungkol sa atin. Matututo tayong magtiwala kay Hesukristo sa pamamagitan ng kaalaman sa mga bagay na ito at pag-unlad sa ating kaugnayan sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, patuloy nating pag-aralan ang mga salita ng ating Panginoon at makikita natin at ilalarawan sa atin na napakabuti ng Diyos at mapagkakatiwalaan ang Kanyang mga pangako, mga kapatid. And of course, naparito si Jesus upang ipakita sa atin ang tunay at ganap na kalikasan ng Diyos. Ayan ay mababasa natin sa Hebreo 1:1 at 2. Si Jesus ang larawan kung kaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ay sinugo upang dalhin tayo sa isang malalim at makabuluhang relasyon sa Ama. Ang kanyang biyaya at awa ay ibinuhos sa atin na nagtatakip at nagbuhuga sa atin ng malinis na nagpapanumbalik sa atin sa isang estado na parang hindi tayo nagkasala. Tunay nga naman, sa kapatawaran na tinanggap natin, sa kamatayan ni Hesukristo, sa kanyang mga sakit, pagdadala ng krus hanggang sa ipako, parang
hindi tayo nga nagkasala, no? Inako niya lahat itong kasalanan na ito. Napakabuti ng Diyos talaga sa atin. Kaya basahin natin ang mga banal na salita na nagbibigay ng pundasyon ng kapahingahan. Lucas 13:24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumulit, ngunit magpupumulit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Nung ako po ay nagsisimula sa dito sa community, sa Compi, ito po ang talatang binigay sa akin. Sapagkat napakalawak, malapad ang aking tinatahak na pintuan. Ibig sabihin, nandun po ako sa kingdom of the world. Ito pong sinasabi dito, pag nakapasok ka sa makitid na pintuan, ito po yung tinatawag nating the kingdom of God. Pag ito'y nakapasok ka, hindi ka nahihilahin ng Diyos. O hihilahin, wala nang kapangyarihan ng kaaway na mahila ka pa papalabas dito sa kingdom of God. Ibig sabihin, magkakaroon ng victory at pamamahala ng Diyos sa iyong buhay. Tunay nga naman, nangyari ito po sa akin. Sa unang Korinto 9:25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon, mga kapatid. At sa Pilipos 1:27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo, sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Ito po ang panawagan ni San Pablo sa mga Pilipos at isinulat niya ito sa Pilipos 1:27. At dito rin po isinulat ni San Pablo sa Colosas 1:28-29, magandang balita, Biblia. Iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan na may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pagkikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Hesus Kristo. Ito mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng San Pablo. Siya'y nagsumikap at pinagkaloob sa kanya ng banal na Espiritu at biyaya ng Diyos upang maipagpatuloy niya at mailahad ang pagsusubikap na ito sa kanyang pinapastulan. At ito'y ngayon nakaabot sa atin. At ngayon nananawagan pa rin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga salita dito sa binigay kay San Pablo. Nang nais ng Diyos na makapasok tayo sa kanyang kapahingan. Para sa mga Israelita, noong panahon ni Moises, ang kapahingang ito ay ang makalupang kapahingahan na matatagpuan sa lupang pangako na doon nga sa Kinaan. Para sa mga Kristiyano, ito ay kapayapaan sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, ang kapayapaan na inaalok ng Diyos sa atin ay spiritual. Kung tayo man ay nandoon sa kapayapaan na mayroon tayong kalagayahan ngayon sa buhay natin, ito po'y panandalian lamang. Ang ibig ng Diyos ay makapasok tayo sa kapahingahan na spiritual. Yun po ang nilalayo niya. Sama-sama tayong naglilingkod, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos at nag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang ating araw-araw na kapahingahan sa Diyos ay hindi magtatapos sa kamatayan, mga kapatid. Ngunit magiging isang walang hanggang kapahingahan sa lugar na inihahanda ni Kristo para sa atin. Basahin niyo po ang 1:14, 1:4. Ang kapahingahan na sinasabi ng ating Panginoon ay nandoon sa kalangitan na sama-sama tayo na naglilingkod, umaawit at nagpapasalamat sa Diyos na lumikha sa atin na mula sa creation na noon ay perpekto tayo, subalit nagkasala. Ngayon ay minalik ulit tayo ng ating Panginoon sa isang maaring perpektong buhay hanggang sa buhay na matatagpuan natin sa Kanya na wala ng kamatayan.
Magsumikap tayo na pasok sa kapahinga na inaalok ng Diyos sapagkat ito ay isang malaking bagay na dapat nating malaman. Ang kapahingahang ito na inaalok ng Diyos ay hindi lamang para sa atin na ngayon naglilingkod na, nagtitiwala, at buong pananampalataya na naniniwala sa kapahingahan ito. Kailangan din po nating manawagan sa ating mga kaibigan, sa ating mga relatives, sa ating mga anak, sa buong pamilya na makisalo, makiayon sa sa reminder na inaalok ng ating Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Magsumikap tayo at ang pagsusumikap na yan ay bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoon. Patuloy nating ipalaganap ang banal na salita at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magbibigay ng kapangyarihan para sa mga tao nating pinapasulan na makapasok din sa kapahingahan na inaalok ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. And may the beautiful, adorable, and gracious will of God ay ma-accomplish sa inyong buhay ngayon pa lamang hanggang sa katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 2 Timothy 2:2